Christ our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness you're my guide. In your love I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon September 30, 2025, at ang topic na pag-uusapan ay resolve that unconditional election is biblical. So syempre yung yes dito biblical si Pastor Pilimon Sierra mga kapatid, at negative naman yung sa no na side is si Pastor Eric. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, yung standard lang natin, yung 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, at 5 minutes na final
conclusion, mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot natin. Rule number 2, yung close-ended question natin, dapat sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first time doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, may disiplina. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical na itsura. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. At out of topic syempre are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayong magtanong ng sensitive or personal question. Pero pwede din itong tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At meron akong special authority na magtakda ng bagong rules. At syempre yung aking liability disclaimer na yung inyong pananaw, paniniwala o pahayag ay kayo po yung mananagot dyan. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala ang inyong host, moderator, streamer, timer, admin, Russia Vista mga kapatid. Ako ay isang Katoliko, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer ng debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Nakamute ka, Pastor. Yes po, Brother Russia. Sumasang-ayon po ako. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay. Russia. Ayan na. Pastor, nawala yung humina yung audio. No. Yan. Humina, Pastor. Bumalik siya dati. Ni? Fix lang natin. At least wala pa namang 2 PM. Yung kanina maganda na yun yung sa headset. Oo, pero parang pinalitan. Ay, hindi ko alam, Pastor, kung headset ba yun or ano. Basta nawala siya, Pastor. Kanina kasi maganda siya. Malakas. What? Yan. Okay. Thank you, Pastor. Sumasang-ayon ka, Pastor? Sumasang-ayon, Brother Russia. Okay. At dito tayo mga kapatid. Before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala. At konting history ng debate na ito. Saan ba ito nanggaling? At paano ito naikasa? At hintayin natin si Pastor Philemon. Ayan. So, ikwento nyo mga kapatid, bakit ito yung na-topic. Unahin natin yung si Pastor ng sa affirmative side. Pastor? Okay, so once again, good afternoon everyone. And yes, we have a debate this afternoon with Pastor Eric Villanueva. And we are going to debate about the unconditional election. For us, the unconditional election is biblical. Ako ay isang pastor, nagdi-defend ng truth, and actually,
kung napanood nyo, lahat po ng debate ko is about defending the tulips. Hindi ko naman masyado pinopush ang pag-offense, pag-atake sa mga kanilang katuruan ng ating mga brothers, ng mga kapatiran. What I'm doing is to defend the truth na alam ko na katotohanan. So I believe na this is a true and biblical, and I wish, and my desire this afternoon is sana yung aming pag-usap ni Pastor Eric ay doon lang sa unconditional election. And the ad hom is not necessary, it's not needed for this discussion, for this debate. Wala pong lugar sana ang ad hom dito, and my wish and ang desire ko ay sana hindi namin ma-misrepresent ang posisyon ng bawat isa. My wish po for Pastor Eric, sana hindi niya ma-misrepresent, doon siya magkikritik, magtatanong doon sa principle na talagang dapat i-critic sa unconditional election. Okay, so salamat sa Panginoon, and I'm so happy kasi si Pastor Eric ang makakatunggali ko this afternoon. And of course, thank you for Brother Russia to making up this debate. And he is always there to provide and to give his platform para sa mga debate na ito. Although that he is belong to the Roman Catholic, but still God used him as a Roman Catholic moderator to moderate sa debate, na ang talagang focal point ng debate na ito is not to win the debate only, but to proclaim, to give the truth, to say loudly the truth from the Word of God. So good afternoon everyone. To those who are viewers sa comment section, magandang hapon po sa inyo, sa inyong lahat. That's all, Brother Rasha. Okay. At syempre yung tututol naman. Pakilala ka kapatid, at paano mo ba tinanggap ang topic na ito? Yon, salamat una sa Panginoon sa pagkakataong ito. Muli, tayo po'y harap sa isang debate, sa isang maginoong pakikipagtalakayan. At tayo po ay umaasa na ito po'y magdudulot ng magandang pakinabang sa mga nakikinig, at magkakaroon ng malalim na pag-aaral patungkol po dito sa ating topic na pinag-uusapan. At ito nga ay nagmula ng ating nakakasalaban. Doon nagkakamala si Pastor Lloyd. There, after that ay nakakuha po tayo ng mga hamon, at marami naman tayo humahamon sa atin sa debate. So salamat, at si Pastor Pilimon ay akaharap natin ngayon para magbigay din ng kanyang panig about sa topic na ito. Ganyan din, Brother Rasha, galos po sa inyong pag-moderator. Yun lang po. Kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or you can tag your friends, mga kapatid. Ang automatic na tag your friends, you can comment at followers dyan sa ating comment box para agad-agad na maitag na sila dito sa ating debate. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa resolve that ang unconditional election is biblical. Pamute mo na, Pastor Eric, ha? So, okay. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang presentasyon. Pastor Pilimon ng Reformed Baptist. Your time start now. Okay, so without further delay, here's the unconditional election. When we say unconditional election, it referring to the eternal acts of God. Okay? Eternal acts of God whereby in His sovereign good pleasure and on account of no foreseen merit in them, He chose a certain number of sinners to be the recipients of a special grace and eternal salvation. It may be said that God, in His eternal purpose to save some of human race in and by Jesus Christ. Okay? Some, because may pinili ang Diyos, may inelect siya sa kaligtasan. Okay,
So according sa aming Westminster Shorter Catechism, itong sinabi. When we say unconditional election, is that we mean God having out of His mere good pleasure from all eternity, electing some to everlasting life, did enter to the covenant of grace to deliver out to the state of sin and misery and to bring in a state of salvation by a Redeemer. So in short, ang sinasabi ng Westminster Catechism at sinabi ng una kong pinahayag na definition about sa unconditional election na ang Diyos lahat ang nag-initiate kung paano ang pagpili. Hindi po nabase sa gawa ng tao o sa anumang nakikita ng Diyos sa future. So ang pagpili niya sa tao, yun din po yung mga tao na kanyang ililigtas. In God electing from the ocean of falling humanity. So I will give points about sa eternal unconditional election. Number one, ang unconditional election is grounded on God's sovereign will. Okay? Grounded on God's sovereign will, not a foreseen human merit. So sa unconditional election, ang ini-emphasize talaga nito ay ang grasya ng Diyos at ang soberano ng Diyos sa kaligtasan. So it is very important to understand in this point na maunawaan ng bawat isa, most especially ng aking kaharap ngayon, ng aking kaibigan, opponent sa debate na ito, na ang pagpili ng Diyos sa kaligtasan ay nabase lamang sa kanyang soberanong pagpapasya. Okay? Because, in-emphasize natin yan, because mayroong paniniwala at ang paniniwala ng iba of our some brethren, evangelical brothers from other camp, no, na they try to destroy, they are very against about this unconditional election. Maybe they cannot truly understand and grasp of what is unconditional election all about. So according to them, they believe that election is biblical because we cannot avoid the word election in the Bible. The word election in the Bible is, we can read election in the Bible, the entire Bible proclaim about election. So they cannot negate, they cannot say no that there is no election in the Bible, but they believe election in the Bible in some sense, in different idea. Na yes, they affirm that there is a election in the Bible, pero ang pag-elect ng Diyos, according to them, is based to those who will going to choose Jesus. According to them, God looks in the corridor of time, and upon looking at the corridors of time, God already foreseen, nakita ng Diyos kung sino yung tao na mananampalataya at pipili sa Panginoon, and those who going to choose Jesus, kung sino yung mga tao na sasampalataya sa future kay Jesus, yun din daw yung tao na pipiliin ng Diyos para sa kaligtasan. But of course, that is not biblical, and hindi yan sinasabi ng Bible, because ang sinasabi ng Biblia ay very explicit na ang Diyos ay may pinili siya sa kaligtasan, at yung pinili niya ay nabase lahat yon hindi sa foreseen merit ng tao, hindi sa gawa ng tao, kundi mga kaibigan, it is only in God's will and sovereignty of God. Ang sinasabi ng Bible dito in Romans chapter 8, actually dito sila medyo may kaibahan ang kanilang interpretation. But of course, I will bring up this verse so that also my opponent can use this verse to critique
and me about this verse kung itatanong niya ito. So sabi ng Romans chapter 8 verse number 29 to 30, sabi dito, for those he foreknow, he also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be firstborn among many brethren. And to whom he predestinate, he also called. And whom he called, he also justified. And whom he justified, he also glorified. So you know, the verse is talking about the great chain of salvation. So ang sinasabi ng iba dito, ng karamihan, ng mga non-Calvi, ng mga non-reform, ang mga tao na against sa unconditional election, sinasabi nila dito that God's election of sinners is based upon the omniscience of God. Because God knew in the future, at in-explain ko earlier, that those who are people who chose Jesus, kung sino yung nakita ng Diyos na magpumili kay Jesus na nampalataya sa future, yun din ang kanyang tawagin, i-predestined, at tawagin, i-justified hanggang sa glorified. But we know that is a wrong interpretation and exposition of the gospel. Because if we look and study deeper of what is new in the Bible, for new in the Bible, it's not talking about foreknowledge. It's not talking knowing beforehand. Or it is hid knowledge lang according to them. Na because God is omniscient, alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya at yun daw ang pipiliin niya. But we know in a biblical perspective, new here in the Bible is about, for new here is for love. Like for example, if we are going to study deeper about sa word na new, no? Sinasabi sa Amos chapter 2 verse 3. Sinasabi dito, you only have I known all the families of the earth. Therefore, I punish you for all your iniquities. Okay? So this is about judgment. And the verse talking about judgment and why God will going to judge, to punish Israel. And of course, according to the verse, because of their iniquities. Okay. And sabi ng Biblia, they are great privileged by God because all of the families of the nation of the earth, Israel, whom God know. Okay? Sabi ng Biblia, ang Israel lang ang nasyon na kinilala ng Diyos. Okay? So if we're going to interpret this verse na hid knowledge lang, na it's about information lang, it's about talking about knowledge about Israel, so inconsistent po ito because we know that also God knew the nation Egypt during the time, the Babylon. He knew about, even in our present time, he knew about America. So, hindi po nabase, again, ang election sa gawa ng tao, but the election is grounded on God's sovereign will. Okay. So, second, pangalawa, hindi lang election is grounded or on sovereign will. Ang pangalawa is salvation. Ang salvation is eternal. Oh my. Okay, so dyan nagtatapos ang nag-enjoy ako doon, no? Walang warning, no? So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Pastor Eric, your time start now. Nakamute ka, Pastor Eric. Nakamute. Yan. Hello. Okay na. Okay. So, sabi mo, no? Ang Diyos, kinilala niya lang yung Israel. So, tanungin kita, kailan nagsimula, no? Itong
itong unconditional election? Yeah, election done before the world began, before eternity passed, may inelect na ang Diyos sa kaligtasan. Before the foundation of the world, according sa Bible. Next question. Okay, sabi mo before the foundation of the earth, no, na-elect na yung tao. Ngayon, ginamit mo itong itong Israel na pinili lang. Ibig sabihin, hindi niya pinili yung mga hintil. Tama, mali? Mali. Mali. Ang sinabi ko kanina, yung Israel lang ang hinilala ng Diyos because ini-elaborate ko yung word na new sa Bible. Ini-elaborate ko ang new sa Bible na according sa Bible, ang Israel lang ang kinilala ng Diyos. So, ang new pala sa Bible is not talking about information, but there is another definition, may malalim na kahulugan ang new sa Bible. So, saan mo kinilala? Wala ba sa Biblia, per se sa Lumang Tipan na ginamit mo, na yung Israel ay hindi pinili ng Diyos bagaman siya maliit lang? Meron, wala? Mayroon sa Old Testament na pinili ang Diyos. Mayroon. Okay. So, dahil sila ay pinili, ibig sabihin, sa pagpili ng Diyos, Israel lang ang pinili, nangangahulugan ba na silang lahat na pinili ay ligtas na? Oo, hindi? Hindi ko sinabi na ang Israel lang ang pinili, Pastor. Okay? Hindi ko sinabi na ang Israel lang ang pinili. Mayroon ding pinili na mga hintel. As far as salvation is concerned, mayroon ding pinili na hintel. Okay, ayon sa pagpili, okay, ginamit mo ang Lumang Tipan. Saan sa Lumang Tipan na yung mga hintil ay pinili rin ng Diyos bilang bayan niya? We're talking about salvation, Pastor. I would like to give you that there is three types of election. Ang aking sinasabi kanina is about salvation. And even in the Old Testament, mayroong mga tao na naligtas because we believe that they are belong to the elect of God as far as salvation is concerned. Okay, so ibig sabihin, hindi dahil pinili ang Israel, sabi mo pinili sila, hindi nangangahulugang pinili, ay nangangahulugan na sila ay pinili para iligtas. Tama, mali? Tama at mali. Dalawa. Ang Israel, pinili sila, hindi nangangahulugan na lahat ng Israel as a nation ay maliligtas. Marami din silang hindi naligtas. Now, I would like to give you, there is three types of election. Number one, election of nation. Election of nation, hindi dahil pinili ang Israel na nation ay pinili din sila sa kaligtasan. So, tayo bilang nation, bayan ng Diyos, mga hintil at Hudyo, pinili ba tayo ng Diyos bilang bayan niya? Oo, hindi? Ang hintil hindi po pinili according sa Bible. Okay, sabi mo hindi pinili ang hintil. So, sa Biblia, may tinatawag na ang mga hintil ay ginawang bayan din ng Diyos. Sasabihin bang mali ang Biblia? O sasabihin mong mali ang sinabi mo? Sa New Testament, I don't know if there is any verse na mayroong tinatawag na pinili sila ng Diyos as nation. Okay, so hindi mo alam. So, ngayon, okay. So, ginamit mo itong Romans 8:29. Sabi mo dito, ang sabi dito, sapagkat yung mga una, ay kanyang ikinilala at itinalaga naman niya maging katulad ng larawan ni Kristo. So, ito bang ibig sabihin ba nito na yung kanyang larawan, ay ibig sabihin ba ito yung kanyang pagpili bilang larawan ni Kristo? Tama, mali? Pakiulit ng tanong, hindi ko naintindihan. Stop. Binigyan mo yung talatang 8:29, sabi mo tanongin kita rito. Ito bang sinasabi ito na kinilala at ang wika rito na ay itinalaga naman niya na maging katulad ng kalarawan ng kanyang anak. Ibig bang sabihin, yung pagiging katulad ng larawan ng kanyang anak ay nangangahulugan ba
na ito'y pagpili o pinili ng Diyos? Ito kung sinasabi mo? That is the result of God's chosen. So, okay. Saan mo result lang ito, no? So, meron ka bang mababasa na unconditional election sa Biblia? There is mayroon mga katotohanan sa Bible na we cannot read explicitly, but the substance and the principle is there. Like for example, I don't know if you believe about Trinity. Trinity is biblical, but yet we cannot read verse by verse or word for word Trinity. So may mga katotohanan sa Bible na hindi natin mababasa, but it's not it's hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. So we cannot read unconditional election. 29 ng Roma, no? Bakit mo siya ginamit kung hindi naman pala ito kumakahulugan sa unconditional election? Because of course, the principle is talking about the Romans chapter 8 verse 29 to 30 is talking about the unconditional election. Although we cannot read verbatim explicitly, but if we are going to dig deeper and study deeper Romans chapter 8 verse 29 to 30, Pastor, ay talaga nandiyan ang unconditional election. Okay, sabi mo kanina ito tinatawag na hindi ito totoo. So konsepto lang ng unconditional, pero hindi totally conditional. Napakaikli ng time, no? 7 minutes, mabilis lang talaga. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross. Dako tayo sa ating first presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi dito, hi po, ang negative ba ay ayaw sa pagpili ng Diyos? Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Sabi niya, I strongly do not believe sa cheap grace on Lord's salvation. Sabi naman ni Albert Hinkel, I strongly disagree with the Calvinistic perspective. Kaso parang nauumay na ako sa mga stroma ng mga non-Calvinist. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin de la Cruz. Lumalaban lang kami sa mga rabid anti-Calvinist, kagaya ni R.A. Puentes, Dino Diaz, James Orenciada, Alex Santos at iba pang mga kasama nila. Mga nagmamagaling kasi ang mga ito, pero mga mangmang naman at mali-mali naman bumasa sa Biblia. Nilalabanan namin sila to defend the doctrine of grace, not to attack the free will doctrine. Pero sa mga silent lang at hindi naman umaatake sa Calvinism, even though they disagree with us, hindi din kami naghahamon sa kanila. Shoutout din kay Denmar Santiago ng SDA, parehong mali ang aral. So, dako tayo mga kapatid sa 10 minutes na presentation. Pastor Eric, your time start now. Okay, yun. So, yun, salamat na medyo. Pasensya na, medyo inuubo tayo. So, tinanong po natin siya about dun sa pagpili, no? Kasi, yung pagpili kasi ng Diyos mula nung simula, no? Sa Israel, pinili po sila para maging bayan ng Diyos. Ibig sabihin, no, even yung kanyang tinatawag po rito na konsepto ay naroon yung pagpili niya para iligtas yung kanyang bayan. Nandun yung kaligtasan sa kanyang bayan. No? Siya lang yung Diyos ng bayang Israel, no, na tagapagligtas ng Israel. Kaya pinili yon dahil naroon yung kaligtasan sa Israel. Ngayon, no, nung tinanong natin, yung bang Hentil pinili rin, sabi niya ay hindi daw, kung di ako nagkakamali, no, hindi pinili yung mga Hentil. Even hindi sila bayan ng Diyos. Even sa Bagong Tipan, no, sinasabi niya na hindi siya bayan ng Diyos. Pero sa Bagong Tipan, no, napakarami po no, na tinutukoy dito na bayan ng Diyos tulad po sa Hebreo 8, no, patuloy, Gis, Nakamute ka, Pastor Eric. Nakamute. Pastor? Hindi namin marinig. Nakamute ka, Pastor Eric. Pastor Eric? Stop time gani, Brother Rasya. Nakata-stop. Pastor Eric, nawala na naman yung boses mo. Tingnan mo kung nakamute. Kung wala naman, pakifix yung mic. Wala pa din, Pastor, ha?
Wala pa din, Pastor. Okay. Yan. Hello. Yan. Okay na, Pastor. Okay. Proceed. Yon. So, maraming pinili ang Israel, no? According sa kanyang purpose, no? Dahil andun yung kaligtasan kasi siya ngayon tagapagligtas eh. Pinili siya bagamat siya maliit. Ngayon tinanong natin siya, yung bang hentil pinili, hindi siya pinili. Yung bang hentil bayan ng Diyos, wala siyang alam na yung hentil ay bayan ng Diyos. Ibig sa bago tayo, hindi niya alam kung bayan ng Diyos. At gaya na binigay po natin sa 8 ng Hebreo, sa Romans 9, 20-26, andun yung hentil ay magiging bayan ng Diyos. Ha? So, nandun yung pagiging bayan ng Diyos. So, sinabi natin, meron bang unconditional election na nakasulat sa Biblia? So, yung konsepto daw nandun, no? Okay, tulad ng tinatawag na Trinitarian o Trinity, nandun. So, tingnan po natin yung konsepto ng pagpili, no? Paano pinili, no? So, sabi, hindi nga tayo umabot sa oras ng tanong na paano pinili, no? Sabi niya, sovereign will ng Diyos, kapangyarihan. Pero, ano yung rason ng pagpili ng Diyos? Bakit siya pinili? Kasi yung Israel, may rason ng Diyos eh. Pinili siya dahil siya maliit eh. No? Mahina siya. So, ngayon, no? sa mga binigay po natin mga tanong, mga talata, mga katanungan, nakita po natin na medyo may pagkakaiba, no? Ang tinutukoy niya pag sinabi kong pag sinabi ng election, pupunta ngayon siya sa salvation. Iba raw yung salvation, iba yung sa election. So, para bagang ang election sa kanya, yung pinili, hindi pa ligtas. No, hindi pa ligtas. So, yun naman yung kanilang aral doon, no? Ngayon, nung pumunta naman tayo dito sa Romans 8:29, no? Ano ba yung nilalarawan dito? Tanong natin, no? Na ito ba yung tinatawag na ito ba yung sinasabi mong unconditional election? Gaya ng yung sinabi na dito kita tanungin. So unconditional ba tinatawag niya? Sabi niya wala raw yung even yung verbatim, yung konsepto raw naroon. Kaya tinanong ko, yung bang pagpili, ito bang unconditional election na tinatawag, ito ba yung yung pinili tulad ng pagiging larawan ni Kristo? Sabi niya, parang ang pagkakaunawa kayo ni salvation, no? Napunta na sa salvation siya o sa grace. So, tinatanong lang naman natin, ito ba yung unconditional election, yung talagang pagpili ng Diyos sa talatang ito? Yan, no? So, dito, kung mapapansin po natin, no, tulad ng pagpili, pagkilala na tinalaga naman niya, maging katulad ng larawan. So, meron pong pagiging katulad ng larawan, no? Ibig sabihin, yung pagpili o tinutukoy na paglalarawan o pagtulad, no? Pagpili na itinalaga ay yung pagiging larawan ni Kristo. Oh, yan. Ngayon, ang tanong, paano ka magiging larawan ni Kristo? Di ba? Paano ka magiging larawan ni Kristo? Dahil ba ikay pinili, larawan ka na ni Kristo? So, meron ka munang pupuntahan, no, merong aral dito na mula ng una, no, na yun yung kanyang pagpili, paano pinili, paano siya napili, no? Paano naging larawan ni Kristo? At hindi tayo umabot sa tanong sa 30, at yung mga tinalaga naman niya ay kanyang tinawag, no, naman, at mga tinawag na ay inaring ganap naman. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ibig sabihin, itong mga tinawag pala, itong mga tinalaga pala, ay kanyang tinawag, at mga tinawag ay inaring ganap. Ibig sabihin, yung pagkatawag, yung pagkapili, andun po yung pag-aaring ganap. Ngayon, paano ba naging nag-aring ganap, inaring ganap ang mga tao? Saan ka inaaring ganap? So, maliwanag naman 'yan dito sa Korinto, puntahan po natin, paano ba, itong pag-aaring ganap, Sandali lang po, Okay, basahin po natin itong kay sa Korinto, saan ba 'yon? Sandali lang po, ano ko yung Bible ko, medyo wala. Dito sa unang Korinto, ay, kailan ba? 17? Dali, basahin ko lang Okay. Medyo mahirap. Okay, magpas. Yan. Kaya yung ang sino man, sa ikalawa,
ay na kay ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, no? At ang dating bagay ay narito, siya'y pawang bago. So, etong kay Kristo na tulad ng paglalarawan, no? Naging tulad ng larawan ni Kristo, ay tinatawag po ito na bagong nilalang. No? Pag na kay Kristo ka, ibig sabihin, meron ka munang pupuntahan, no? Na para ka maging larawan ni Kristo. Unang-una, yung pananampalataya, no? Yung pananampalataya kay Kristo. Hindi na po. Yung pananampalataya, no? Okay. Punta po natin, no? Hindi na po, So, yung pananampalataya, no? Tulad ng sinasabi sa Efeso 2, 8 patuloy, na tulad ng binanggit niya, sa biyaya kayo ng naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At hindi ito, no? Sa inyong gawa ang wika. Yan. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy na sa pagbasa, ating pong pagpapatuloy. Okay. Sa 2:16, bagamat nalalaman ng tao hindi inaaring ganang sa pamamagitan ng kautusan, maliban sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo na may nagsasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, 2:16 ng Galatians, itong pag-aaring ganap, natural sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So inaaring ganap ka. So paano nga 'yon, na upang maging larawan ang wika, ni Kristo, Paano maging larawan? Ibig sabihin, yung pagpili ng Panginoon hindi basta-basta lang na pagpili kahit sino piliin. Meron siyang rason ng pagpili. Ay ano 'yon? Paano 'yon? Paano makikita yung rason ng kanyang pagpili? Basta lang pipiliin kahit sino pipiliin, iiwanan ng milyon-milyon at pipiliin ng 8. So ano yung batayan, Hindi nga natin na itanong sa kanya, yung batayan ng pagpili ng Diyos sa kanya. So may ilalarawan po tayo tulad ng sinasabi po dito sa 8 ng Lucas na merong salita ng Diyos, At yung salita ng Diyos, ay sa ebanghelyo, tulad ng binhi na salita ng Diyos, inilatag niya ng hulog yan. So depende na lang doon kung sinong mananampalataya. So nandun yung salita ng Diyos, at yung sasampalataya, ang wika ay magbubunga. So yun ang sinasabi po natin, na sa biyaya kayo ng naligtas, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sa tinutukoy, sabi rito, ng una, kailan itong ng una na tinutukoy? Kung mapapansin po natin, itong una na tinutukoy, time. Ayon po dito sa Efeso 1:13. Pastor, time na. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Pastor Philemon ng Reformed Baptist. Your time start now. Okay, Pastor Eric, salamat po sa inilatag mo. Okay ka lang, Pastor Eric? Okay lang? Medyo inuubo talaga ako. 2 linggo na tayo, pasya na. Okay, sige. Dandahanin ko lang tanong. Unang tanong, Pastor Eric, did you believe election? So yes, ang election sa pagpili tulad ng binigay mong talata, at ating pinigyan ng pananaw ng aral ayon sa Biblia, na ito yung sa pamamagitan ng pakikinig at sa pamamagitan ng pakikinig naroon yung pananampalataya. So sa pakikinig at pananampalataya, yun yung tinawag ng Diyos at yun yung pinili niya na ang wika ay upang gawing tulad ng kanyang larawan. So una ang pananampalataya tapos ang eleksyon. Yes or no? Yes daw. Una yung pananampalataya as sa sabilang tao, pero nang makita ng Diyos ito, yung kanyang pananampalataya, doon na yung pagpili ng Panginoon. Yon.
almost simultaneous siya, no? Nang makita niya ito, yung kanyang pananampalataya ng tao, kasi ang Diyos tumitingin sa puso Next yun. question. Sa puso tumitingin sa isip. Ibig sabihin, ang election para sa iyo ay nabase sa gawa ng tao, sa gagawin ng tao, sa pananampalataya na gawin ng tao. Yes or yes or no? Yes or no? Hindi daw, hindi. No. Hindi sa gawa ng tao, no? Hindi sa gawa ng tao. Even yung pananampalataya, gawa ng Diyos. So, yung pananampalataya kasi, wag mong gawing gawa ng tao, no? Kaya nga, saan ba nanggagaling yung pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. No? Kaya nga sabi nito, na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng kaligtasan yun. Yun yung una, yung pagkarinig ng Ebanghelyo. Next question. So, ano ang pagkaintindi mo dito sa ginamit mo ring talata? Ginamit ko rin in Book of Romans chapter 8, verse number 29 to 30. Ano ang pagkaintindi mo sa talatang ito? Okay, so ibinigay na po natin yung ating pagkakaintindi sa talata, na mapapansin po natin, no, na ito pong itinalaga, no, na siyang tinawag din naman ng wika. Ito yung mga tinawag kasi, no, ito yung mga tinawag sa kadiliman, tungo sa kanyang kagilagilas na kalitagan sa pamamagitan ng pananampalataya. Next question, ano yung pagkaintindi mo sa word na no? Sa no. For those he foreknew. Anong no doon? For no. Yung no daw. No? You? Bro? Pakiulit lang. Paulit. Ang tanong ko, ano yung for no para sa iyo? As far as for no. Nakasulat siya sa 29? Sa 29 po, Pastor, ang pinaka first line. First line na yung for new. For those he foreknow. Kung sino yung foreknow. Anong tanong mo? Kung sino o anong pagkakaintindi? Ano ang definition mo sa foreknow? Ayun, ano daw yung definition ng foreknow? No meaning. Okay, itong foreknow ay itinalaga nung una, no? Ito yung mga itinalaga ng una. Kaya lang ang problema rito, sablay kayo sa unawa dito, no? Ang iniisip niyo, yung pagkakaunawa niyo, tinalaga ng una bago ito taga sanlibutan. No, hindi po plano yan ng Diyos. So, ang tinutukoy dito na foreknow, next question. 20 seconds. Ayun, ni Cristo. Ang foreknow, ang sinabi nyo po, Pastor, ay pagtalaga. Pagtalaga. So, tinalaga sila ng Diyos, kung sino tinalaga ng Diyos, kasi He foreknow. Sinong talaga? He. Sinong He? Ang Diyos ang nagtalaga, yun din ang kanyang predestinate. Tama po ba? Tama po yes, ba? Ang Diyos ang nagtalaga dahil nga, no, nang ibinigay niya yung ebanghelyo, no, kasama tayo doon, no, sa kinilala ng Diyos bilang pagpili ng una sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya nga sabi sa 1:13, mula nung sa pagkarinig ng ebanghelyo ng katotohanan, no, ng salita ng kaligtasan, ang wika ay handun yung kaligtasan. Okay, doon lang tayo, Pastor, sa Romans. Doon lang po tayo, Pastor, sa Romans chapter 8 verse 29. Sinasabi ba doon na ang pag-foreknow sa kanilang pagtalaga sa kanila ay dahil sa gospel na sinasabi nyo? Handun yung konsepto. Kasi hindi ka naman matatalaga kung wala kang alam sa gospel eh. No, tanda natin, ang sumulat nito si Pablo. No? So pag mag-strict ka lang sa isang talata at hindi mo mabasahin yung mga kasunod at yung ibang talata, maliligaw ka. So ano ibig sabihin nito? Ba't ka nakakilala? Hindi dahil sa ebanghelyo. Okay, so can you point sa na isang verses surrounding dito sa verse na ito kung saan mayroon po ba kayong naalala? Na tinalaga sila dahil sa ebanghelyo. Yun pong sinasabi nyo. Dahil sa ebanghelyo, tinalaga sila. So ulitin natin, no? Sabi mo nga kanina, doon yung konsepto, gagamitin ko yung konsepto. Kaya nga nandito yung pagtawag no? Sabi ito, yaong mga tinalaga ng una na kanyang tinawag naman, na mga tinawag na naaring ganap. So paano ka inaaring ganap? Sabi mo kita ng ebanghelyo. Paano ka tinawag? Sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan, sa pananampalataya kay Kristo. Ebanghelyo yun eh. Again, Pastor, sino ang nagtalaga according sa verse? Okay. So, siyempre, unang-una, ang nagtalaga, no, ang tumawag, ang Diyos. Siya yan ang pinakauna talaga nagtalaga. Kaya lang, paano itinalaga? No, nakanganga ka lang. No? Hindi, tulad ng ibinigay sa mga
Binigay ko sa iyo yung talata sa Lucas, no? Nandun yung katalinhaga patungkol sa salita ng Diyos. Ano, tatangahan mo lang, hindi mo gagawin, hindi ka mananampalataya. So, Okay. hindi yung mananampalataya. Faith pa rin, no? Faith pa rin. Okay, so sinabi doon sa Acts chapter 13 verse 48 na ang tinalaga sa buhay na walang hanggan ay nag-believe. Did you believe that, Pastor? Ano? Ang itinalaga, ang inordain, predestined sa eternal life, nag-believe. Acts 13:48. Tama ba yon? Okay, so yung Acts 13:48, no, bagamat ito din natin ginamit, so yung pagtatalaga, yung mga sinasabi mga they believe, syempre, naniwala sila. Yun yung kanilang pagtatalaga, yung kanilang paniniwala. So sinagot kita, even though na hindi mo ito ginamit. Next question. Sa talatang ito ng Next question na. So, para sa iyo, ang Israel lang ba ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan? No. Time. 7 minutes No. time. Okay, Okay. so time. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At nandyan si Brother Erwin de la Cruz. Ayan, shoutout sa kanya. At dito din tayo kay Franz Dinon. Shoutout kay Erwin de la Cruz. May dalawang explicit verse na nagsasabing election to salvation, 2 Thessalonians 2:13 and Acts 13 verse 48. Long i-deny nyo pa din ang election to salvation, nagre-rebelde na kayo sa salita ng Diyos. Romans 8:29, for whom he did foreknow, for new means for love, minahal ng Diyos noong una pa. Shout out din kay Brother Albert Hinkel. Pero Bro Erwin, don't you think yung mga strong words dyan ay actively preparing for destruction? Hindi siya language na passive reprobation. So ikaw ba ay double predestination believer? Hindi ba equal ultimacy yan? Shout out din kay yung naka-Japanese pastor. Anong kaibahan ng pagpili ng Calvinist at hindi? Shout out din kay Erwin de la Cruz. Okay, yes, consistent ako doon. Yung word na prepared doon ay in reference sa description sa Diyos as the pattern. It really means create or creation. Meaning to say, may nilikha ang Diyos para sa kaligtasan at meron din naman pala hindi maligtas. That is why hell was also created in the first place. Shout out din kay Johanna. Ay po, ang negative ba ay ayaw sa pagpili ng Diyos? At okay. So, dako tayo sa rebuttal. Pastor Pilimon, 10 minutes again. Your time start now. Okay, so I would like to clarify about sa election. Sinabi ko ito sa nakaraang debate ko na there is a 3 types of election. Number 1, again, election of nation. Pag sinabi nating election of nation, it's talking about the Israel, the Old Testament Israel, na talagang pinili sila as nation. But does not mean na dahil pinili sila as a nation, ay kasama na diyon ang pagpili sa kanila lahat sa kaligtasan. Hindi po, mayroong pong mga Israelites na hindi pinili sa kaligtasan. As a nation, pinili sila, pero sa salvation, hindi. Pangalawa, yung mayroong election of vocation, of service, na mayroong pinili ang Diyos as a apostle, as a prophet, as a pastor. At mayroon din pong pinili para sa kaligtasan before the foundation of the world na sinasabi sa Biblia. Now, maybe medyo confused dito si Pastor Eric, or maybe naunawaan niya, but I would like to emphasize that. At pangalawa, sinabi niya, inamin niya na sa Romans chapter 8 verse 29 na ang pagtalaga, yung foreknow, pagtalaga sa Tagalog. So, kaya lang ang pagtalaga according sa kanya ay binasi niya kung sino yung mananampalataya at kung sinong mananampalataya, yun daw ang itinalaga ng Diyos. For them, itinalaga ng Diyos dahil sa Ebanghelyo. Yun ang kanyang very, though hindi klarong pahayag, but of course, we accept that because that is his stand. But as far as the Bible is concerned, sinabi talaga dito na for those who foreknow, ang Diyos ang nagtalaga at hindi sinasabi ni principle, ni essence ng Romans chapter 8 verse 29, hindi sinabi na
because they accept the gospel or because of the gospel. But sinabi dito na he foreknow, kung ang Diyos ang nag-foreknow, yun din kanyang ipredestined. Ang ipredestined niya dun yung kanyang tatawagin sa kaligtasan, yung kanya, at kung sino yung tatawagin niya sa kaligtasan, dun sila din yung i-justified at i-glorified someday. So very clear yan na unconditional dahil solely act of God ang makikita natin dito. And of course, I will give a verse in Acts chapter 13 verse 48, what also sinasabi sa comment section that those who predestined to eternal life, kung sino yung predestined ng Diyos sa eternal life, believe. Meaning to say, kaya sila nag-believe, the believe is the result of their election or their predestination. So, yun ang sinasabi ng Biblia na talaga ang unconditional election, we cannot deny that unconditional election is very biblical. Like for example, one of the verse that very explicit na ginagamit namin yung ang Ephesians 1:4. Dahil sinasabi doon na He chose us in Him before the foundation of the world. Sinabi doon. So before the foundation of the world, wala pang anumang bagay dito sa mundo, no? Hindi pa tayo ipinanganak. Before the foundation of the world, pinili na tayo. Okay, pangalawa, doon sa Romans chapter 9, hindi ko lang natapos kanina. Sasabihin ko na lang dahil wala naman akong masyadong maribat sa sinabi ni Pastor Eric, na sinasabi doon sa Romans chapter 9 na pinili si Jacob over Esau. Si Jacob ang pinili hindi dahil sabi sa Bible na mayroon siyang good works na nagawa. According sa Bible, sinabi doon, not of works, no? Hindi sa works, bad or good works na ginawa ng twin sa Romans chapter 9, but because of God election might stand. He loved Jacob and he hate Esau according sa Bible. So very explicit ito that sa ancient time kasi dapat yung kinaugalian nila, yung firstborn ang binibless ng mga forefathers nila. But of course, sabi na sa Bible, but because God wants to stand His election, He chose Jacob over Esau. At sinabi pa doon sa talata na bibigyan niya ng mercy to whom He gave mercy according sa Bible. And sabi sa Biblia, kung sino ang gusto na ibibigyan ng biyaya ng Diyos, ng mercy, ng grace ng Diyos, ay talagang bibigyan ng Diyos. At kung sino ang hindi, ay hindi. So very clear ang Romans chapter 9, no, na it's all about unconditional election. But of course, we believe that ang election, hindi lang po ito ang pag-elect ng Diyos ay hindi lang for the Israelites, for the Jews. Very clear po na sila ay pinili as nation, but also may pinili ang Diyos sa mga Hentel. Yun sinabi ko kanina doon sa Acts chapter 13 verse 48 na mga Hentel yon na pinili, inordain, pinedestined ng Diyos sa kaligtasan. That is why they believe na believe sila, na save sila. So, hindi po sinasabi ng Bible na talagang kanina ko pa nire-refute at sinasabi na hindi po nabase ang unconditional election o ang election ng Diyos is unconditional kasi hindi ito nabase sa gawa ng tao. If we are going to believe na ang election ay nabase sa gawa ng tao, then that is not election anymore. That is not election of God anymore. Hindi masasabi natin na ang Diyos ang nag-elect sa kanila dahil sila ay nanampalataya because they first chose Jesus. They first believed Jesus. At hindi ito eleksyon ng Diyos dahil conditional election na ito.
no, na nababase na sa gawa ng tao, at hindi ganyan ang sinasabi ng Bible. Because sinasabi ng Bible in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 1 verse 9, na talagang ibinigay na tayong mga believer ay ibinigay na tayo before the world began, sabi ng Biblia. Before pa na lalang ang mundo, before pa ginawa ang mundo ng Diyos. You see, there is a imminent or eternal union with Christ, na tayo ay binigay na kay Christ before the world began. At sinasabi pa doon sa Revelation chapter 13 at verse number 8 or number 9, na sabi na sa Biblia doon, ang sinasabi ng talata doon, na may isinulat na sa book of life before the foundation of the world. You see, so kung titingnan natin ang sinasabi ng talata ng Bible, if we are going to consistent lang sa sinasabi ng Biblia, na ang pagpili before the world began, ang pagsulat sa pangalan ng mga saints before the world began, ang Acts chapter 13 verse 48, the reason they believe because they predestined, they ordained before the world began. So mga tagapakinig, mga kaibigan, hindi ito nabase sa gawa ng tao. It is only dwell or yielded, or masasabi natin solely in the act, in the will of God. Ang sabi pa ng talata sa Isaiah chapter 48 verse number 10, He declared the end from the beginning. He will do what He will fulfill kung ano ang purpose. He will do what God's purpose. He will accomplish what God's purpose according sa Bible. That is why we believe po na ang unconditional election is biblical, because very strong ito sa Bible na talagang hindi nababase sa gawa natin. So, that's all, Brother Rasha. Brother Rasha, that's all. Thank you. I'm satisfied with that. Siyempre, dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Eric ng CJCLS, your time start now, 7 minutes. So, may kaugnayan ba yung krus o yung dugo ni Kristo, no, yung pagkasugo kay Kristo, meron bang kaugnayan ito doon sa pagpili ng Diyos? Meron o wala? Meron. Okay. Meron. Okay. Explain? So, sabi mo, explain ko. Kasi yung ang kamatayan ni Jesus sa cross ay bayad yon sa mga kanyang pinili sa kaligtasan. It is a payment, redemption, bayad sa kasalanan ng kanyang pinili sa kaligtasan. Okay. So that is what we call the transient union with Christ sa mga pinili. So sabi mo, bayad yon, no, sa kasalanan, no, ng tao. So sa lumang tipan ba, binayaran din ni Kristo, no, yung sa lumang tipan wala pa si Kristo, no, hindi pa nabubuo yung dugo, binayaran ba rin sila ng dugo ni Kristo na ayon sa iyo ay sangkap ng pagpili? Oo, hindi? Yes, binayaran din sila. Explain. Explain ko naman. Okay. Sa Old Testament, ang ginagawa nila doon is they kill the animals, right? They kill the animals na alam nila that there is a lamb, a savior will come. At yung ginagawa nila na pagpatay sa sapat, that is pointing to the coming Messiah. Okay? Sabi nga ni Jesus Christ sa John. Okay. Sabi mo oo. Pero meron ka bang nabasa sa lumang tipan na yung dugo ni Kristo ay tumagas na doon pa lang sa lumang tipan? It is a prophecy. Pinaprophesy pa lang. Yung sabi ko kanina. Objection po.
So tanong ko kung meron ba eh. Categorical. Paulit mo na. Okay, so meron ba sige. doon sa sinasabi mo, ginamit mo na tinubos sila ng dugo ni Kristo, meron ba sa lumang tipan na yung dugo ni Kristo tumagas na? Meron ba o wala? Meron ba o wala? Wala pa sa history, wala. Explain. Wala pa sa history dahil hindi pa nga ipinanganak si Kristo. But the principle is there. Even before the world began, there is a eternal principle of salvation. Kanina ko pa sinasabi na Revelation sa Bible Wait lang. Okay, sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay, sabi mo wala, no? Wala sabi mo. So papipiliin kita ngayon, no? Ikaw bilang sarili mo ikaw. Kapag ka ikaw bilang tao, no, nakita mo yung halimbawa, yung ilang billion tayo ngayon. Ano ba, ilan ang pipiliin mo ron? Yung 8 piraso at pangrusahan mo yung naiwan? O 50-50 ka? Iiwan mo yung yung 50% at parurusahan mo, iaapoy mo yung 50%. Sa'yo, sarili mo. Pagpimili ka. Can I object, Brother Rasha? Proceed, objection. The question is too personal. We're talking about God. Sana wag akong gawing analogy. Okay. So, ginagamit ang rule dito na tinatanggihan niya dahil that question is personal. Proceed lang. You can rephrase your question. So, dali natin sa Biblia, sa Diyos, kung hindi mo masagot. Ngayon, sabi dito, so, ibig bang sabihin, no, sa panahon ni Noe, ang pinili lang ng Diyos ay 8 at pinarusahan niya, no, at pinatay niya yung liban sa 8 na libo-libo o milyon-milyon. Yun ba ang ibig mo sabihin na Diyos ng pag-ibig? Oo, hindi? Yes. Explain ko. Proceed. Okay. So, Diyos ay Diyos ng pag-ibig, but we need also to understand and look other attributes of God that He is also wrathful to the sin. Ang mga tao doon ay they are fit at dapat sila parusahan ng Diyos. Okay, so bakit sila dapat parusahan ng Diyos at hindi piliin? Dahil sa kanilang kasalanan. Yun. Ibig mo sabihin, dahil sa kanilang kasamaan, ay hindi sila pinili ng Diyos. Tama, mali? Ay, dapat kahit si Noah ay hindi naman dapat pinili ng Diyos. Mali. Okay, mali daw. Okay, mali. Ikaw diretso. Proceed, Philip. Okay, proceed. Dahil even si Noah, hindi karapat-dapat na maligtas. Kahit ako, kahit sino sa atin, ang karapat-dapat sa atin ay pupunta sa impyerno. That is why we believe that salvation is by grace. Ibig sabihin, wait lang. When we say grace, patapusin mo na. When we say grace, unmerited favor, we are not deserved for this grace. Hey, sabi mo, ang tao karapat-dapat sa impyerno. So, nilikha pala ng Diyos ang tao na mabuti ay karapat-dapat sa impyerno. Tama, mali? Mali. Okay. Sabi mo kanina. Explain. Explain mo na. 20 seconds. Explain. Explain ko muna. Hindi kinreate ang tao ng Diyos na karapat-dapat sa hell. Ang sinasabi ng Bible ay mapupunta ang tao sa hell, naging karapat-dapat siya dahil po sa kanyang kasalanan. Next question. Last 1 minute. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, hindi siya pinili ng Diyos. No? Tama, mali? Mali. Explain. Dahil ang pagpili ng Diyos ay sinasabi ko kanina ay kahit sino ay pinili ng Diyos, hindi ground ng pagpili ng Diyos ang kasalanan. Ang ground ng Diyos ay ang grasya niya. Yun yung binasihan niya kung sinong bibigyan, doon ang ground. Doon niya binuo ang kanyang pagpili. Dahil sa kasalanan, hindi sila pinili. Pero dahil sa kasalanan, sila itinapon, sila ipinatay ng Diyos. Tama, mali? Yes, tama. Explain, bro. Dahil, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ako at ang lahat ng tao sana ay pupunta sa impyerno. Tama. Pero dahil gracious ang Diyos, binigyan niya ang makasalanan na ito na karapat-dapat sa hell na sa kaligtasan.
Next question. Okay, sabi mo, binigyan siya ng karapat-dapat yung mga tao, karapat-dapat sa kaligtasan. So ano yung purpose ng pagpili ng Diyos? Yun bang makita na ikaw yung masama o yung makita na ikaw yung nananampalataya sa iyong puso? Ang mananampalataya sa iyong puso, of course. Okay. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal din ng ating negative. Pero shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Aladin Gregorio, anong bayad sa pinili? Pinagsasabi mo, ikaw ba kasama sa pinili? Shoutout din kay Edgar Mandreza. Opo, parehong mali talaga ang aral nila. Shoutout din kay Albert Hinkel. Pero tingnan mo kung gagamitin natin ang Romans 9 mismo, hindi ba't malinaw na si God and Father na parehong actively gumawa ng vessel for honor at vessel for dishonor, verse 20 to 21. At kung ganun, mas consistent na sabihing parehong active ang ginawa niya. Mahabang yung comment. Shoutout kay Erwin de la Cruz, kung unconditional election is positive, negative, or as synchronous, double predestination not equal ultimacy. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Aris Imbat, Romans 8:29, for whom he did not foreknow means for love, minahal ng Diyos noong una pa. Dako tayo mga kapatid kay Pastor Eric sa kanyang rebuttal. Your time start na, Pastor. Okay, so dito kitang-kita po natin yung mga sagot ni Pastor Filimon, na hindi po natin alam kung saan talaga susuot o saan pupunta. Kasi nga, kung makikita po natin yung mga contradiction na hindi niya napapansin sa ating mga tanong at yung kanyang mga sagot. Tulad ng sinasabi natin na kailan ba nabuhos ang dugo ni Kristo? Sabi niya sa bagong tipan. So sa lumang tipan ba meron ng pagbuhos? Sabi niya, konsepto. Pero sabi ko, yung pagbuhos mismo ng dugo ni Kristo, doon ba nabuhos sa lumang tipan? Sabi niya, hindi. So binibigyan niya ng diin na yung pagkabuhos ng dugo sa bagong tipan, yun yung paraan ng pagliligtas ng Diyos ang pag-aaring ganap. So lumalabas na yung pag-aaring ganap at pagliligtas ng Diyos, merong layon. Yun yung tinutukoy natin Merong purpose ng Diyos kung bakit nandito si Kristo. Yun ang hindi niya nakuha Medyo nahilo siya ron, na ano layon ni Kristo? Bakit pa sinugo kung meron palang pinili? Before the foundation of the earth. Ngayon, yung pagpili pala, kahit naman wala si Kristo, pwede naman pimili ng Diyos kasi ginamit niya natin yung kay Noah Wala naman si Kristo pero nakapili siya, di ba? So ano layo ng pagpako at pagbuhos ng dugo ni Kristo? Di ba? Kita niyo yung simple analogy na ating pong ginagamit sa ating mga tanong. So pinapili ko siya, ikaw ba? Sabi niya, hindi naman ako Diyos, hindi ako karapat-dapat. Sabi ko nga bilang tao, ikaw mismo. So ako, papiliin mo ako bilang tao, ako gusto ko lahat maligtas. Walang iiyak, walang mamamatay. Walang lahat ligtas, masaya. Papiliin mo ako, yun ang gusto ko. Kasi yun sabi mo nga, yun yung love ng Diyos Yun yung pag-ibig ng Diyos. Paano mo maipapakita na ang pag-ibig ng Diyos? So therefore, walang walang ligtas mo at yung iba, pinarusaan mo, pinatay mo. Asan yung katarungan doon? Kaya yun ang hinahalukay natin Yun yung inaalam natin, yung aral yung yan. Sabi ko, bakit ba pinarusahan ng Diyos yan? Sabi mo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi sila pinili dahil sila yung kasalanan? Oo, sabi mo. Ibig sabihin, mayroong pinipili ang Diyos. Sa ano? Ano ba? Sabi ko, ano ba pipili ng Diyos? Yung mga sama na gumawa ng sama o yung mabuti na sa pananampalataya? Sabi mo, sa pananampalataya, ibig sabihin, merong purpose ang Diyos, meron siyang batayan ng pagpili, yung sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos at pananampalataya. Doon pa lang, debunk na yung yung aral mo na unconditional election. Kasi meron pala So yun ang sinasabi ko sa inyo, Yun ang sinasabi ko sa inyo na bago natin i-present yung ating aral, alamin natin, dapat itinanggihan nyo na yung free will. Tinanggihan nyo na yung pananampalataya. Dapat inilagay nyo na kagad sa isipan ninyo, wala yung pananampalataya, wala yung free will, kundi ito lang ang gusto ng Diyos. Kasi yun yung talagang unconditional election na ginamit mo sa Roman 9. Di ba? Ginamit mo pa nga yun Kaya nga marami nagkakamali So, isang mga tanong ko pa lang sa'yo, lumalabas na merong basihan ng Diyos ng pagpili. Hindi basta-basta pipili ka lang. Kasi kung walang basihan ng Diyos, hindi makatarungan ng Diyos. Ang Diyos nyo, hindi pag-ibig, hindi makatarungan. Hindi mo nilikha niya ang tao, therefore, pag nilikha ng tao,
papatayin mo yung tao. Isasawala mo yung tao. At ang pipiliin mo lang pala, 8 kaluluwa, nilikha mo pa yung tao. Diba? Ba't nilikha mo yung tao, 8 kaluluwa ng ang ililigtas mo? Paano kung ang tao nga, kung kaya nga tinanong kita, kung ikaw tao, bilang tao, merong 10 tao dyan, no? Merong 10 tao, o mga makasalanang tao. Sinong gusto mong maligtas doon? Di ba gusto mo lahat? Kasi yun ang ibig ng Diyos, lahat mga ligtas at makaalam ng katotohanan. No? Kaya yung katotohanan mahalaga eh. Kasi yung katotohanan na magpapalaya sa iyo, kaibigan. 8 ng 1:31. So wag mo natin ibaliwala yung katotohanan ng aral. So doon pa lang, meron pa lang purpose ang Diyos. Bakit ano pang pinaglalaban natin dito? Di po ba? No? Kasi meron pala, nakikita pala ng Diyos yung puso ng tao. No? At malino naman yan. Na ginamit sa bagong tipan, lumang tipan, na ang Diyos tinitingin sa puso. So yun yung kanyang pagtingin sa puso. Pag nakita niya yun, tulad ng sinabi mo, dahil siya gumawa na ng pananampalataya, yun, pinili siya. Merong purpose siya, meron siyang layon, meron siyang batayan ng pagpili. Hindi basta lang natutulog ka dyan, no? Okay na, pipili ka na, 8, pipiliin ko. Yung kayong lahat, parusahan ko. Tapos ang tatanungin kay Diyos, ba't mo pinurusahan yung marami at iniwan mo yung 8? Bakit? O di ba sabi mo rin dahil sa kasalanan, sa kasamaan? Yun pala naman eh, di ba? Dapat maunawaan po natin yan. No? Kasi ayaw ng Diyos, no, na ang tao ay mapahamak, hindi mangagsisi. Yun yung ginawa niya kaya nga ba't nangaral pa si Noah? Bakit gusto ng Diyos na ang tao ay mapahamak kundi magsisi? 3:19 ng 1 Peter. Bakit ginawa niya pa yung aral na yon? Bakit yung sa pamamagitan ng ebanghelyo ng una ng makilala ng tao, no? Yung ebanghelyo ng kaligtasan, no? Nang tinanggap ito ay kayo tinatakan ng una. Ibig sabihin, merong gamit ang ebanghelyo. Kaya nga binigay ko sa iyo yung yung talinhaga di ba? Binigay ko sa talinhaga Sino ba pinili ng Diyos doon? Sabi mo yung pananampalataya, yung may pag-ibig. Tama, hindi yung mga gumagawa ng masama. Diba? Hindi gumagawa. Biro mo, ikaw, nung pinanganak ka, no, nung nagkaisip ka, wala ka nang ginawa kundi kasamaan. No? Hindi man lang tumugtog sa iyo yung meron bang Diyos, hindi ka nagtanong. Di ba? Pero as soon as ganun ang sitwasyon, meron pa rin alok ang Diyos. Ayaw niya na lahat mapahamak, kundi ang ibig ng Diyos mangaligtas. Kaya nandun yung ebanghelyo ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoon, nandun yung kanilang yung pagkakataon, yung kanilang kalayaan o privilege nila na makapakinig. At pag nakapakinig sila ng salita ng Panginoon, walang iiwan ng Diyos, no? Sa tanggapin man nila o hindi, o magpapatuloy sila sa kasamaan. Kaya nga yung iba, sabi mo, pipili niya yung may pananampalataya sa puso at hindi yung masama No? Ngayon, narinig yung ebanghelyo. Narinig nila yung ebanghelyo, hindi na pinansin, puro kasamaan pa rin. Pipiliin ba ng Diyos yun? Hindi nga. Biri mo, narinig mong ebanghelyo, pinapasok mo ito, pinalabas mo ron. Ano ka? Di ba yung talinhaga ni Kristo? Inagaw yung binhi ng dyablo, no? Tumubo, hindi nag-ugat. So, ganun ang ginagawa ng tao. So, natin yung pagpili ng Panginoon. Anong kabuluhan? So, meron kang gagawin. Meron kang effort. Ano yun? Yung utos ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon o sa Diyos. Kasi walang kwenta yung sabihin mong utos ng Diyos, manampalataya. Walang kabuluhan niya. May pinili na Di ba? May pinili na pala Kaya nga yung pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig. 10:17 ng Romans, di ba? Doon siya nanggagaling So, ibig sabihin, meron siyang kalayaan ng tao nakapakinig ako. Tulad mo rin siguro, Brad di ba, Pastor? Tulad ko rin Wala ako sa mundo ko, di ba? Pero dahil sa salita ng Panginoon, nakakilala ako at nakita ng Diyos yung puso ko. Ha? Doon na yung pananampalataya mo, yun yung pagpili ng Panginoon. Pero ang talagang supreme dyan, yung inaglagay yung Diyos, ito yung aking ebanghelyo, ito yung kaligtasan, ito si Kristo. Kaya tinatanong kita, ano ba yung layo ni Kristo? Kung meron na palang pinili. O, di ba hindi nyo masagot ng matinuyan? Ito si Kristo, ito yung ebanghelyo, ito yung dugo niya. Tingnan nyo. O, di ba? So, anong gagawin mo? Yung tao kasi, di naman bawal pimili Kasi utos ng Diyos yan, nung lumang tipan pa Di ba? Inilagay ko sa iyo ang sumpa at di ba? Pagpapala, ang kamatayan at ang buhay. Piliin mo ang buhay. So, meron ka pa rin pagpili. Meron ka, pipili ka pa rin.
Bagamat ang gusto ng Diyos, piliin mo talaga yung buhay. Yan ibig sabihin nun eh, piliin mo ang buhay. Yan ang gusto niya, ibig niya mabuhay tao, ibig niya maligtas. Pero pipili ka pa rin. Pipili ka pa rin. No? At yan yung offer ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya lahat. Ayaw niya na mapahamak ang sino man. Kundi magsisi. May aral ng pagsisisi. Tapos, may pinili na pala ang Diyos. Parang walang katarungan, di ba? Parang walang pag-ibig. Di ba? So, yun ang sinasabi natin na tumpak yung mga sagot mo sa mga gusto kong palabasin sa debating ito. So, yun lang, Brother Rasha, ang ating tanong. Wave ko na po. Adako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Pastor Philemon, your time start now. Nakamute ka, Pastor. Nakamute. Salamat po, Brother Eric, sa iyong sinabi at iyong inilatag. This is my first question. So, I would like to clarify. Gusto ba ng Diyos maligtas ang tao? Like for example, doon sa time ni Noah, gusto ba ng Diyos maligtas yung mga taong ito at hindi mapapahamak sa flood? Okay na po, Brother Rasha. Wave ko na po. Okay. Proceed sa tanong, Pastor, ulit. Paki-reset ng time ko, paki-reset. Pastor Eric, nadidinig mo kami? Pastor Eric? Pastor Eric? Baka sa live ka nakikinig, Pastor. Dito ka sa Messenger. Pastor? Pastor Eric? Brother Rasha, wala po akong marinig. Pastor? Pakisabi nga kay Pastor Eric. Pastor Philip. Pastor Eric? Pastor Eric? Pastor Eric? Pastor, wala kang marinig. Hindi mo kami maririnig? Nick? Pa-fix mo na. Cross-examine na ito, hindi mo na narinig ha? Empty ba yung speaker? Yung mga Pa-check mo na. Naku po, na-empty ako. Pastor, nadidinig mo na? Patay palang speaker. Namatay. Okay, so habang naghihintay tayo kay Pastor Eric, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay Rosilio Comia at Aladin Gregorio, si Edgar Mandreza, nandyan din si Albert Hinkel ng Victory Church, Brother Erwin de la Cruz ng Southern Baptist Church, nandyan din si Pastor Ari Simbat ng Reform, yung naka-Japanese, shoutout din kay Johanna, nandyan. Dito din kay Denmark Santiago ng SDA. Ayan. Ako na ibang chat yan, nakaayaw. Hello, Pastor? Dinig ba? Hindi pa din? Okay, so parang nagpifix pa siya. Pastor, Eric? Okay, shoutout din kay Johnny Kapangpangan ng SDA mga kapatid. Nandyan din si Marty Centino ng Preterism. Shoutout din mga kapatid kay Jubong ng JW. At dito kay Brother Albert Hinkel, co-admin ng Debaters Convention. Shoutout sa iyo, bro. At nandyan din si Jesse Baracheta ng Born Again Church. At nandyan din si August Magnus ng XMCGI. Sa tatlong sister ko, si Sis Maria, Sister Grace Barrios at si Sister Emmy, sa malaking shoutout sa inyo. Brother Zach Jacob din ng Bantay Pinto, shoutout sa inyo. Pastor Sendo ng Born Again, Bishop Ramon Leroy ng Born Again, Brother Noel Perfecto mga kapatid ng Roman Catholic Church, at Brother Denmark Santiago ng Seventh-day Adventist Church mga kapatid. Nandyan din si Brother Renny ng Born Again, si Pastor Bal ng End Time Church mga kapatid, isang malaking shoutout din sa inyo dyan. At nandyan din si, okay,
Bro, Eric, tinig mo na? Okay. So, reset tayo ng time, 7 minutes. Pastor Philemon, your time start now. Tanong. Pastor Eric, salamat sa nilatag mo. Doon tayo magtatanong sa account ni Noah. Gusto ba lahat ng Diyos noon na maligtas ang mga tao na predisingan ni Noah? Gusto ng Diyos. Kasi nilikha ng Diyos yung tao na mabuti. No, hindi naman nilikha yan para ipahamak. Wala ka naman makikita sa Biblia. Nilikha ang tao para parusahan o patayin o ipahamak. No? So, yung nilikha ng Diyos ang tao, yan po yung kaligtasan nila. Kaya nagkasala sila eh. Gusto ba ng Diyos na magkasala? Parang tanong mo, gusto ba ng Diyos na magkasala ang tao? Di ayaw niya rin eh. Alam ba ng Diyos na mananampalataya ang mga na hindi mananampalataya ang mga taong yon? Ginagaling nga sa iyo eh, na masasama eh. 'Di ba? Gumawa ng kasamaan eh. So, kaya nga pinapili kita eh. So, Objection, moderator. Ang tinatanong ko sa kanya yung sagot niya kung ang alam ba ng Diyos na hindi mananampalataya ang mga taong yon. Hindi po base sa akin, base sa kanya kung para sa kanya alam ng Diyos na hindi mananampalataya ang mga taong ito. Brother Rasha, parang nasagot ko na, oo nga. Baka alam daw niya. So, proceed, Pastor Eric, doon sa alam ng Diyos. Alam nga ng Diyos yun eh. Kaya nga, nanggaling din sa'yo, sa sagot mo, na kaya pinarusahan yan, dahil nga sa kasamaan nila, no, sa kanilang kasamaan o kasalanan, no, na sila nilipol ng Diyos. So, alam niya yon. No, hindi siya magpaparusa ng walang ginagawa ang tao. Yun yung resulta ng kanilang kapahamakan. Pero hindi ayaw ng Diyos ng tao magkasala question. Patayin niya. Next question. So, alam pala ng Diyos na hindi sila mananampalataya. Bakit pa ng Diyos sinuwa na i-preach ang gospel doon sa kanila? Ay, syempre natural. Kaya nga sabi nga, 'di ba? Alam ng Diyos eh. Dahil nga tulad ni sa Balyena si propeta si propeta na sinugo na Diyos sa di ba? Para dahil sa kasamaan nila eh. Tulad din ng mga tao sa kay Noah, no? Sinugo si Noah para kasi Jonah. Okay, kay Noah sa kay Jonah. No? Sinugo rin siya para dahil nga masama ang tao eh, kasi makasalanan eh. So ang tanong ko, Pastor, ganito, again, alam ng Diyos na hindi sila mananampalataya, in what sense na sinugo pa si Noah na sila ay pagpasisihin ng Diyos o for repentance? Alam naman ng Diyos na hindi sila mananampalataya. Alam ng Diyos na hindi sila mananampalataya, kaya nga ginawa ng Diyos dahil nga ang tao may free will. No, hindi naman robot yan eh, naparusahan mo na, papatay mo na lang basta-basta. Ang tao kasi meron siyang kalayaang umunawa, meron siyang kalayaang masaktan, masayahan, tumanggap, 'di ba? Meron siyang kalayaan eh na natanggapin ang aral ng Diyos, kaya nga pinapili ng Diyos eh ang tao eh. Piliin mo ang buhay, huwag kamatayan. Huwag ang sumpa kundi pagpapala. So may kalayaan siyang pumili. Bagamat alam ng Diyos 'yan, ibinahalo pa rin yung free will, huwag niyong patayin. Pastor, yes, kahit pagamitin mo ang free will. Okay, kahit pa ang free will nila, may free will sila, pero inamin mo na alam ng Diyos na hindi sila magsisi. Sabi ko, dahil alam ng Diyos na hindi na sila magsisi, yes, ano pa ang sense? Objection. Proceed. So, hindi naman niya tanong yung alam ba ng Diyos na hindi sila magsisi. Wala naman siyang tanong na gano'n eh. Hindi dapat, hindi naman. Sabi niya, yung makasalanan o hindi mananampalataya. Hindi naman yun ang tanong niya, hindi magsisi. Sige, rephrase ko na lang. Okay, so alam ng Diyos na hindi sila mananampalataya at hindi sila maligtas. Okay? So, ang sabi ko, bakit pa ipinadala si Noah na alam naman ng Diyos na hindi sila mananampalataya kahit pa ang free will nila ay talagang hindi sila mananampalataya, alam ng Diyos yan. So, bakit pa ipinadala si Noah? Tulad din natin, hindi rin tayo mananampalataya dati, ba't nandiyan yung ebanghelyo? Ba't nandiyan yung aral nila Noah? Ba't nandiyan yung aral ng Diyos nung lumantipan? Bagamat alam ng Diyos na hindi sila mananampalataya, sila yung masamang tao, siyempre, nandiyan yung free will. Binigyan sila ng kalayaan para pumili ng buhay at kamatayan. Tulad din natin, gusto ba kamatayan? Di ba mo Next question. Alam ba ng Diyos na ang
free will nila ay hindi sila mananampalataya? Ay, objection, Mr. Moderator. So ano po siya na force of dilemma, no? Wala po sa tanong ko, wala po sa sagot ko yung kanyang mga tanong. Force of dilemma 'yan. Counter objection, Mr. Sir Moderator. This is a second cross. I can ask question whatever I ask as far as unconditional election is concerned. Okay, Sa first lang doon ako na sa second I can ask question. Okay, so ang objection dito yung sa false dilemma. Pag sinabi mo kasing false dilemma, yung option ng pagsasagot ay wala doon yung sagot mo ba sa mga option. Ngayon, ang gusto ko lang ulitin kay Pastor Philemon, tinatanggap ko naman na valid yung answer naman ni Pastor Philemon, pero dito sa pagsagot, tingnan natin kung wala naman doon, Pastor Eric, pwede kang gumamit ng 10 seconds ha. So, Pastor Philemon, paulit nga yung tanong bro at saka yung pagpipilian niya. Alam ba ng Diyos na sa free will nila ay hindi sila mananampalataya? Alam. Before si Noah, sinugo ng Diyos. Alam ba? So, alam ba? Yes or no? Alam ba ng Diyos na hindi sila mananampalataya? Parang gano'n? Yes. Before? Yes, Pastor. Hindi pinakikilaman ng Diyos daw. yun. Kasi may free will sila eh. So, may kalayaan sila. Ano pa yung kalayaan? Ano pa yung utos na, oy, pili mo ang buhay. Huwag kang kamatayan. Tapos, alam na pala ng Diyos na kahit ibigay ko yan hindi naman niya mananampalataya, hindi naman ba't ibibigay ko pa? Hindi ka naman, kaya nga sa atin, umiiral yung kalayaan natin, handin yung utos, handin yung salita ng Diyos. Next question, please. Kukunin mo na lang. Next question, did you believe God is omniscient or not? Yes. Yes daw. Pero paano siya naging omniscient? Dahil nga sa puso mo. Pag imiral ng puso at isip mo, alam na ng Diyos yun. Kapag may ginuguni ka na, pag meron ng kinataang puso mo, alam na ng Diyos yun. Pero yung wala pa nga alamin ng Diyos, ano nga alamin ng Diyos kung wala pa naman siya alamin? Yan ang problema yun. Okay, so thank you so much. Next question. Gusto ba ng Diyos maligtas ang lahat ng tao? Yes, gusto ng Diyos kasi aral nga ni Pablo yan. Wait lang, sumasagot pa. Proceed lang. Aral niya ni Pablo o siya ni Kristo na ang gusto niya na ibig ng Diyos lahat mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kasi bakit katotohanan? Kasi yung katotohanan niya magpapalaya sa inyo. Dapat lumaya na kayo sa katotohanan, kaibigan. Ang tagal nyo na dyan eh. Next question. Pinalalaya na kayo ng Panginoon, ayaw nyo pa. Okay. So, ang kamatayan ba ni Kristo ay bayad sa mga tao na doon pupunta sa impyerno? Ang kamatayan ng Mr. Moderator, objection, specific lang yung tanong, paki-clarify lang. Okay, paulit na lang. Tapos lagyan mo na lang. Papos ng time ko, papos ng time ko. Naka-post yan. Pakilagyan na lang ng categorical, Pastor. Okay, so ang i-clarify ko, since naniwala si Pastor Eric na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao sa mundo, ang tanong ko, follow-up question, ang kamatayan ba ni Kristo ay para rin sa tao na pupunta sa impyerno? Mamatay sila, pupunta sila sa impyerno dahil we know that there is a specific person na pupunta sa impyerno. Si Kristo ba nagbayad pa rin sa kanila? Hindi. Namatay si Kristo sa kanila? Hindi daw, okay hindi. Hindi, ang kamatayan ni Kristo hindi para papuntahin ng tao sa impyerno. Ang kamatayan ni Kristo para iligtas ang tao. Brother Rasha, hindi niya na grasp o na understand yung tanong ni Pastor Eric. Ganito ha. Ang question dito kung ang mga nasa impyerno ba daw ay niligtas din ni yung kabayaran, 'di ba, Pastor Philemon? Binayaran din ni Kristo. Yes, parang ganon. Binayaran din ba daw ni Kristo yung mga napunta sa impyerno? Kung ang salita doon daw sa sagot mo, Pastor, na ang lahat daw ay tinubos ni Kristo. Pati ba doon yung mga taong nasa impyerno, tinubos din daw ba daw yun ni Kristo? Yes or no? Very good. Okay. So, yes past tense na pala, no? Okay. Kala ko kasi yung present tense lang. So, pagka gano'n nasa impyerno, wala nang pagkakataon yun na maligtas, kapatid. Hindi natutubusin. Ang tinutubusin lang ng Panginoon, yung ibig niya lang, yung mga buhay pa na meron pang... Okay, time. So, dyan nagtatapos ang ating second cross.
So dapat tayo sa final conclusion, mauuna dito si Pastor Eric bilang negatibo na ang unconditional election is biblical. Pastor Eric, your time start now. So yun no, mga kaibigan, no? So natapos yung ating debate na wala pong napatunayan ng ating kaibigan. Even yung kanya mga tanong, no? Pinagugulong lang natin na wala namang kaming tanong niya no, sa atin para bagang hindi na uga yung ating ang ating aral, no? Na parang handun po yung medyo malayo yung mga tanong niya sa topic na siya nagbigay ng topic. No? Dapat inusig niya ako dito sa 9 ng Roma, yun ang hinihintay ko saka sa Efeso 1:4, patuloy. Dapat din niya ako binanatan hinihintay ko yun Pero yung mga tanong niya nanggaling din sa akin So nagkaroon siya ng interes sa aking mga sagot, kaya nire-rebat niya yun, no? Yun ang kanyang kinukros sa akin, yung mga salita ko, yung mga inaral ko, no, pinarinig ko sa inyo. So doon siya nag-focus So dahil sa ginawa mong 'yan, talaga madali ko lang kumbaga dudurugin niya kasi galing nga sa akin yung mga tanong mo Dapat ang tanong mo, kaibigan, pastor, doon sa sa stand mo. Doon mo ko din na hinihintay ko yun no, yung 1:4 na Efeso, yung 9 ng Roma, yun ang hinihintay ko na tanongin mo sa akin, no? Kaya lang, dahil nga sa medyo ganyan na nga sabi ko nga sa'yo, no, sa mga tanong pa lang, medyo bibigyan kita ng ng karanasan na doon ka magtatanong sa mga nilatag ko. No, bibigyan kita ng interest doon ka sa magtatanong sa nilatag ko para maunawaan mo na magkaroon ka ng interest dito. No, kasi nga, bili mo, sabi ko nga sa'yo, di ba? Sa mga tanong mo na pinili ba ng Diyos ang ang tawag doon, ang mga nasa impyerno, bino mo, paano mo pipiliin ng Diyos yun nasa impyerno na yun, di ba? Hindi na pipiliin ng Diyos yun, hindi na ililigtas ng Diyos yun. Ano pa ililigtas yun? Ano pa yung mga tanong? Di ba? Patungkol kay, dito, sa kaligtasan, yung mga na kay Noah, no? Na tinutukoy na bakit daw sila pinarusahan. Sinagot mo na rin dahil nga sa kasamaan. Dahil nga sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, umaayon ka sa akin na mayroong kalayaan ng tao na gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. Mayroong kalayaan ng tao na huwag sumampalataya at sumampalataya. Diba? Doon mo ako dinala, tindig ko yan Diba? Lalo kitang gigibayin dyan sa tindig ko, sa mga tanong mo. Diba? So, hinihintay po natin yan, guys, sa inyo, mga nakikinig, na yung kanilang tibay talaga sa Efeso 1:4, no, at sa 9 ng Roma, at sa iba pang mga talata, no? Yan ang gusto ko na, na talagang, i-puso nila na itanong talaga, no, sa atin, para magkaalaman talaga. Kasi nga, bakit? Sa 8 pa lang, ginamit niya, buwal na siya Hindi niya alam na tinutukoy doon yung itinalaga, no, ay sa larawan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, inaring ganap na yon. Tapos yung larawan ni Kristo, ito po yung yung sanctification, yung pag-aaring banal sa kanya sa mga tao. Diba? Kasi inaring ganap na yun Kaya yung tinatawag sa pagtalaga ng una, mga tinawag na itinalaga, ibig sabihin yun yung pag-aaring ganap. Saan yun? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pakikinig ng aral ng kaligtasan ng Ebanghelyo, ng yung kaligtasan na kaitinatakan ng Espiritu. So yun po yung ibig sabihin nun, no? Even doon sa Efeso na hinihintay po natin na 1:4, gusto ko ilabas nila kasi nga tinutukoy doon, no, yung plano ng Diyos. Plano ng Diyos yun no? Na andun yung plano ng Diyos na talaga naman na ng tao iligtas niya. Pero paano aaring ganap? Paano napipiliin? Sa pamamagitan ng pag-aaring ganap at sa pamamagitan ng pananampalataya, 'di ba? So, ang sumunod doon, upang ang tao ay maging banal, di ba? At katotohanan, katwiran. Ibig sabihin, nandun na yung sanctification. Inaring ganap muna sa pamamagitan ng una, ng pagpili sa kanila bago itatag ang sanlibutan. Di ba? Bago itatag, kasi pwede naman gamitin ni Pablo yun, na bago itatag ang sanlibutan, na para ilarawan ni Pablo na ang plano ng Diyos naroon na. Diba? Naroon na ang plano ng Diyos. Yun na lang ibig sabihin ni Pablo, hindi yung wala ka pa sa mundo, wala pang mga tao, scripted na, no? Parang pelikula, pinili ka na. Hindi ka na ibig sabihin ni Pablo. Ang ibig sabihin ni Pablo, ipinararating sa tao yung plano ng Diyos mula pa ng tatagas na libutan, no? Namatay na si Kristo, no?
pinili na kayo sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, nandun yung plano ng Diyos. Di ba? Plano na ng Diyos yun eh. Plano niya na yun. Hindi yung scripted na, oy, hindi pa ako pinanganak, pinili na ako. Walang ganun. Walang ganun. Kaya nga, sa paglalarawan nito, mga konteksto, hindi yung pag-aari ganap na pinili siya ng una at yung sanctification na sila yung pinagiging banal at katuwiran at katotohanan na larawan ni Kristo. Yung ibig sabihin po nun. Therefore, pagkatapos nun, yung glorification. Okay, dako tayo sa ating affirmative, Pastor Philemon, sa iyong pinatutunayan na ang unconditional election is biblical. Your time start now. Okay, so thank you so much for that statement from Pastor Eric. Actually, hindi ako po siya unang sa aking mga tanong eh, doon sa first stand niya. Dito lang ako sa last na, you see, if we are going to ask them based talaga sa karakter ng Diyos, ay talagang makikita natin na magbabanggaan ang kanilang principle at maging inconsistent. So, again, I will clarify. Ang sinabi ko kay Pastor Eric, unang tanong ko, naka-systematic yun eh. Sinimplified ko lang. Sinabi ko sa kanya na kung ang tao, kung ang desire ba, gusto man ng Diyos na maligtas ang lahat. Nung sinabi niya, yes. And then sinabi ko una sa kanya doon sa account ni Noah, na alam ba ng Diyos na ang nag-preach si Noah sa mga tao na yon, ang mga tao na yon ay hindi mananampalataya? Sabi niya, yes, he affirmed na alam ng Diyos na hindi mananampalatayang tao, ang mga tao na yon, hindi sila maliligtas. They will die on the flood. If we are going to elaborate sa sinabi niya na hindi talaga mananampalataya. Now, ang tanong ko, kung alam ng Diyos na hindi pala mananampalataya ang mga tao na yon dahil omniscient ang Diyos, bakit niya pa pinadala si Noah doon para mag-preach? And then, he cannot answer that question. He appealed to free will. Look, he made a huge problem because he appealed to free will. And sabi niya, because of free will, dahil ang tao may free will. And then, I know that is libertarian free will ang sinasabi niya. And then, ang sinasabi ko sa kanya, even though ang free will nila ay they will not believe Noah, sa preaching ni Noah, alam ba ng Diyos na hindi sila mananampalataya sa free will nila? According sa free will? Sabi niya, hindi. Dahil hindi daw pinakialaman ng Diyos ang free will. Ang consistent na sagot doon, alam ng Diyos kung mananampalataya sila at hindi. Dahil omniscience ang Diyos. Even though he will appeal to free will. Ang free will, yes or no, they can choose A, they cannot choose A. He can and he cannot choose A. That is free will. May choose sila, either they will believe or not. Alam ng Diyos na hindi sila. In what sense? Na alam pala ng Diyos na hindi sila mananampalataya. Alam ng Diyos yon. Bakit pa pinadala si Noah? No. For us, there is the answer. Dahil ang preaching ng siya nag-brought up yun eh. Siya nag-brought up ng case ni Noah. And if for the benefits of others, if they believe, we need to study about the account of Noah. Yun yung ark ni Noah. It's para lang yun sa 8 person at sa mga animals. Kung ang mga tao doon mag-believe sila, hindi sila kasya sa ark. So ang why? Bakit pinadala si Noah to preach them, to judge them? Ang gospel ay may dalawang message na ibinibigay: to save the elect, and to judge, to condemn through the gospel sa mga non-elect. Now, dako tayo doon ang inamin niya ni Pastor Eric na si Kristo ay namatay sa lahat at gusto ni Kristo na iligtas ang lahat. Pero doon nag-wave siya doon sa last na sinabi niya na kinaklarify ni Brother Rasha, through our moderator, na yung mga tao sa hell, niligtas din sila ng Diyos, binayaran
ba sila ni Kristo? Ang sinabi niya hindi. And then he affirmed my position. Dahil also, we Calvinists, we Reform, we unconditional election believers, we believe that those person in the hell, hindi sila binayaran ni Jesus. Because kung binayaran sila, hindi na-save sila. May binayaran ka, na-save ka. So very clear that Christ that died for them, did not elect them for salvation. Yun yung dahilan na pupunta sila sa impyerno. So hinaffirm niya ang aking position na hindi sila binayaran kasi doon na daw sila sa hell. But my question is very clear at doon naging inconsistent sa kanya. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat, pero inaffirm niya rin, I don't know kung nalito lang si Pastor, inaffirm niya rin na ang mga tao sa hell ay hindi raw at doon na sa hell. Okay, So thank you so much. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Reformed Baptist mga kapatid versus CJCLS. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito. Pastor Pilimon, mauna ka. Okay, first and foremost, thank you Brother Rasha for making our debate very well. As usual, you done very well. At sa aking nakausap, sa aking katunggali, actually, we are friend. Wala kaming issue personal. And hindi ko masyado kilala si Pastor. Dito lang kami sa Facebook, nagkita at nakilala ko siya through Russia TV. And wala po kaming issue personal. Ang aming pinaglalaban ay about lang sa aming principle sa Bible. At maliban doon ay wala na. Si Pastor Eric, he is a pastor and I respect as him as a servant of God, as a pastor. Kaya nga tinanong ko siya before kung anong sect, anong pangalan ng kalang simbahan, because I believe that he is a pastor of the believers of Jesus Christ. So yun lang yung aming contention sa sa belief lang, sa actually hindi ko siya hinamon. Hinamon ko ba siya? Kasi ang gusto kong iba yung gusto kong makalaban, but because he is willing to engage discussion at nakita ko naman na intriga ako sa kanyang mga debate dahil sa kanyang debate palagi lang siyang panalo, no? At medyo may napakaangas sa debate. So ako naman hindi ganoon. Pero overall, nagpapasalamat ako sa kanya at sa ating moderators and also to the viewers, to everyone nandun sa comment section, sa mga kasama ko na mga Calvinist, Pastor Aris Imbat, Prof. Alfred, Pastor Arnel, Pastor Lloyd, Pastor Christian, Pastor, hindi ko na matandaan, Pastor Edwin, at ang iba pa, Ma'am Rhoda, Jed, kapatid na Jed, sa lahat na nanood, and good afternoon everyone, and thank you so much. That's all, Brother Rasha. Okay, at ako din tayo kay Pastor Eric. Pasalamat. Yun, kay mula sa lahat, siyempre, salamat sa Panginoon at tayo binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ulit ng mga salita ng Panginoon. Even dito sa ating moderator ng bayan, Brother Rasha, na patuloy na nagagamit yung kanyang platform para magpahayag ang bawat isa ng pananampalataya at aral. Siyempre, dito rin sa ating kaibigan, si Pastor Pilimon, no? Actually, marami tayong kaibigan na mga katulad niya, no? Andiyan naman sila, Brother Erwin, Brother Arnel, na magaling din ng mga debatista. So, andiyan, mga kaibigan natin, lalo na kay Brother Arnel, no? Wala tayong masama. Nag-uusap kami lagi niyan, eh. Kahit sa phone, nagtatawagan kami. So, ito kasi debate lang, no? Pastor Pilimon, wala talagang kumbaga, yung andun yung angas mo ng debate kasi estilo niya yan, eh. No? Andun yung malamlam naman, malumanay, estilo niya yan ng pagipag-debate. So overall, walang samaan ng loob dito kundi nagpapahagi lang kami, 'di ba, ni Pastor Pilimon ng aming ng aral na aming tatangan o paniniwala sa Biblia o sa Panginoon. So wala pong wala pong laban dito na personal o naman, wala, tulad na sinabi niya. Kaya galos din kay Pastor Pilimon sa kanya nga ipinakita na tapang ng pakikipagdebate, no?
Okay, sa inyong lahat. At sa mga nakikinig, no, nandiyan sila Pastor Alexander Santos, no? Yan, sila Brother Erwin, nandiyan po sila. Ay mga kaibigan ko rin yan, yung mga yan, no? Shout out sa kanila, sabi niya. So, galos po sa lahat. Yun lang po. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmomoderate at kung gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Philemon at si Pastor Eric, mga kapatid. Lagi-lagi naman itong tumutugon kung merong mga hamon na magandang topic at maayos din nakausap at nagtitiwala sa ating platform. So pwede nyo akong gamitin as mediator sa yung pag-usap, sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran, kondisyon at yung ating mga obligasyon, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates, at yung aking Facebook, Rasha Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. Bisitahin nyo din si Pastor Philemon, si Pastor Eric, dahil meron din sila mga content sa kanilang profile, nakatag naman yung pangalan nila. Pwede kayo magsuri sa kanilang faith, mga kapatid, or magtanong personal or doon sa kanilang mga content sa gaya nito, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, you're my guide. In your love, I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace, I am.